So hanggat hindi po nakikita natin na nandun papasok sa mismong building ng Congress si Digong, huwag tayong maniwala na pupunta siya. Kasi ilang beses na tayong nabudol. Di ba? Paulit pa tayo na mabodol. Yun nga, nag-announce si Digong. Pinatula naman ng mga ilang vloggers po na si Digong daw ayaw na. Umatras na bilang kandidato pagka-mayor. Hindi man na niya kailangang Duterte ang maging mayor. Hindi pa kayo nadala. Maniwala kayo kung si Digong po, winidraw yung kanyang certificate of candidacy for mayor. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Sabi dito sa latest na balita kay Digong mga kababayan, bukas sa hearing ng Quadcom, sisipot na daw si Digong. Mr. Maravillas niya. Maniwala ka pa rin dyan kay Digong. Malamang bodol na naman yan. Tingnan natin pa, baka na-trigger si Digong sa hamon ng mga members ng Dayangans. Pumunta ka anya rito. Sabi ng mga members ng Dayangans, si Congressman Ortega at saka si Conggon, paano mo anya magagawa sa amin na sipain kami? Pumunta ka anya rito sa Congress at subukan mo kaming sipain. Ngayon, na-trigger siguro kung hindi bodol. Ayan, sabi dito sa balita, Duterte reportedly ready to attend House Quadcom hearing. Let's do it. Malamang niya, Mr. Maravillas. Bodol na naman. Malamang. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, pagkatapos yung issue kay Inday, kasi nilaglag ng tuluyan si Inday ng kanyang mga empleyado, yung mga career officials na nag-attend. Ang turo po, lahat sa kanya. Pero yung mga co-terminus officials niya, nang siyang may alam talaga sa pagwaldas, sabi ni Valeriano, Congressman Valeriano, pagwaldas ng confidential funds ni Inday, wanted na ngayon, kinontempt ng Congress. Isabi ko sa inyo, kawawa itong mga opisyal ni Inday. Parang yung mga opisyal ni Digong, yung mga pulis, mga kababayan na nasabit sa AJK, sila yung nakakulong, si Digong, nasa labas. Mag-isip-isip kayo yung mga nautusan lang po ni Inday. I think kailangan ninyo na mag-cooperate kasi siyempre hindi man ninyo gagawin yung pagwaldas ng confidential funds kung walang basbas. Tapos kayo ngayon ang nagtatago, si Inday, sige pa preskon. O diba? Kawawa kayo po. Kayo yung nagigisa na dapat nagigisa po at managot sa batas. Si Inday mismo, just like Digong. Kaya dapat mag-isip-isip yung mga nasa likod ng AJK. Nabudol kayo. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito Eye Glow Serum mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym.
May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags. Manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Did you know you... Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin yung ating kwento. Kaabang-abang yung Quadcom hearing bukas. Magiging blockbuster ito po, mga kababayan. Siguradong panonoorin kasi alam natin na yung Congress po, totoong maisog, matapang po, hindi tulad ng Senado. Ang matapang lang po sa Senado po, si Risa Ontiveros, nag-iisang nakikipaglaban. Babae pa. The rest po, lahat bagang buntot kay Digong. O ngayon, pag tinutuon ni Digong yung kanyang sinabing let's do it, maniniwala tayo na maisog talaga siya. Pero kung bodo lang po, ablada na naman, maniniwala tayo na hindi man talaga maisog kundi bayot. Duwag na bayot. Tinawag ng mga congressmen, hinamon mga kababayan si Digong. Dito mo anya ipaliwanag at tutuin mo yung inyong sinabi na sisipain mo kami. Magpakalalagi ka niya. Baka tinablan si Digong sa hamon ng Congress. Ang umamon sa kanya po, mga members ng Dayangans, mga bata pang congressmen, alangan man magpasindak doon si Digong. O ngayon, ito yung balita ngayon. Nagsabi daw si Digong na a-attend siya bukas ng hearing sa Quadcom. Let's do it, anya. Yun ang sabi po. Sinabihan daw ni Digong, mga kababayan, si dating Executive Secretary Salvador Medialdea as he plans to fly in from his retirement home sa Davao papuntang Maynila. Sabi ng ating mga congressmen, kung ang reklamoan niya ni dating Pangulong Digong, yung gastos niya sa pamasahe, sagot na namin. Corner po si Digong, walang idadailan. Naka-attend nga po siya sa Senado. Pagkatapos sa Congress, hindi siya attend. Pag hindi talaga siya attend sa Congress at bodol yung sinabi niya, maniniwala yung mga mamamayang Filipino talaga niyang bahagyong buntot ni Digong. Mas matapang pala yung mga congressmen kaysa sa kanya. Huwag mong ipaya yung sarili mo, Digong. Pagdating mo lang doon sa Congress, i-flying kick mo agad sino ba yung nagsabi sa yung naduduwag ka? Si Paduano? Revolusyonaryo yon. Dating revolusyonary itong si Paduano, mga kababayan, armadong revolusyonaryo before na naging party list congressman. Hindi nun uurungan si Digong. Kahit na po si Abante at saka si John Fernandez, hindi yun uurong kay Digong. Baka hindi na iangat ni Digong yung kanyang paa. Pinusasan siya kagad. Pupusasan siya ng Sergeant at Arms ng Congress po at ikukulong. Contempt. Di ba? For being disrespectful sa institusyon. Nagsabi na po yung ating mga congressmen. Kami anya, irerespeto namin si Digong as former president. Pero anya, yung pagrespeto naman is a two-way street. Hindi pwedeng kami lang yung magrespeto. Irespeto din anya niya yung aming institusyon, ang Congress. Hindi anya kami pabubuli sa kanya. Yon siguro ang nakatrigger kay Digong. Lalo't hinamon siya na magpakalalaki ka anya. Meaning, pag hindi siya dumalo po, hindi siya totoong lalaki. Hindi tunay na lalaki. Tama ba? Pag ganon, yung respeto sa kanya ng mga followers niya mawawala. Isabi ng mga congressmen, ipakita mo anya na kaya mong umarap sa Congress. At pag sigurado anyang sinipa mo kami, matutuwa ang mga palakpakan, yung mga followers mo anya. O diba? So sabi dito, they will be surprised. The source said, referring to the members of the Quad Committee,
But since you are going to report it, hindi na surprise. The source who requested anonymity. Ang sabi, si Digong po ay magsasailalim kasi sa medical procedure to clear him for the flight to Manila. Makaduda ang linya ng kwento. Baka budol nga. Sabihan niya ng doktor ko, hindi ako hindi ako pwedeng lumipad. Pero ngayon gusto ko. Let's do it, niya. Kaya lang, hindi man na niya ako pwedeng gumalaw against medical advice. Malamang ganon ang mangyari. Mamumuti yung mata ng mga congressmen sa paghintay kay Digong kasi may announcement na pupunta. Pagkatapos, wala man dumating po. Parang ganon ang takbo ng kwento, mga kababayan. Yan o. The 79-year-old Duterte will undergo an undisclosed medical procedure to clear him for the flight to Manila. But the source quoted him as saying, "Kaya ko yan. Utak naman gagamitin ko, hindi naman katawan." Paduda po para isipin ng mga tao na hindi siya naduduwag. Kaya lang pinigil siya ng kanyang doktor. To save face, mga kababayan, doon sa hamon ng mga congressmen na magpakalalaki ka, sukul na po si Digong. Previously, Duterte had informed the committee through his lawyer that he would not attend the hearing, citing concerns about the lack of integrity and probity of certain congressmen, whom he did not name. His lawyer also claimed that witnesses were pressured to testify about the former president's alleged involvement in the extrajudicial killings during his time as Davao City Mayor and throughout his presidency from 2016 to 2022. So hanggat hindi po nakikita natin na nandun papasok sa mismong building ng Congress si Digong, huwag tayong maniwala na pupunta siya. Kasi ilang beses na tayong nabudol. Di ba? Paulit pa tayo na mabodol. Yun nga, nag-announce si Digong. Pinatula naman ng mga ilang vloggers pa na si Digong daw ayaw na. Umatras na bilang kandidato pagka-mayor. Hindi man na niya kailangan Duterte ang maging mayor. Hindi pa kayo nadala. Maniwala kayo kung si Digong po, winidraw yung kanyang certificate of candidacy for mayor. Pero pag kwento lang na aatras na siya, yan ang kwento ngayon. Malamang budol na naman po ang intensyon ni Digong para lagi siyang pag-usapan. Parang si Inday. Pabitin yung mga kwento. Ang balita ngayon, natakot kay Nograles. Rody Duterte reluctant to be Davao mayor, just waiting to die. Hinintay na daw niya si kamatayan. Huwag kang mainip. May takdang panahon para sa lahat. In everything there is a season and time. A time to be born, a time to be born, and a time to die. Ayan mo. Nagpa-interview si Digong. Yan sabi dito, former President Digong apparently is not keen on pushing through with his candidacy as mayor of Davao City. Nagpa-interview po noong November 7. Sabi ni Digong, "Count me out, I am retired. Hindi na ako babalik, wala na akong babalikan, ibigay ko na sa next generation. Hindi ko na panahon." Sabi po ni Digong, "I am just waiting for my kamatayan. Ayaw ko na talaga. Leave it to God. Hindi kailangang Duterte ang mayor. It could not be that way. Ako, tapos na ako. Ibigay ko naman sa chance sa iba. Wala na akong mahingi sa Diyos." The former president filed his candidacy for mayor of Davao City on October 7, shutting down speculation he would run for senator since voter preference surveys showed him with a strong chance of winning. He will be up against his former cabinet secretary Carlo Nograles for the top local post. Ano niya, Mr. Maravillas, ang reading mo? Normal po kay Digong ang ganyang mga statement. On the other hand, baka nafe-feel ngayon ni Digong na wala na siyang popular support sa Davao with all the controversies na
lumabas sa mga kababayan laban sa kanya at sa kanyang anak. Nafe-feel niya siguro na baka matalo siya ni Nograles kaya pinofloat na niya yung idea na gusto niyang mag-retire. Pero hindi man niya wini-withdraw mga kababayan yung kanyang COC. Ibig sabihin, hindi man totoo na gusto niyang mag-retire na. Kaya lang, kung matalo siya, at least hindi siya mapaya. Hindi naman niya ako na gano. Okay man lang niya sa akin kasi matanda na ako. Di ba niya sinabi ko? Di ba? Nahayaan ko na sa next generation, sa mga bata pa. Kasi ano pa man ang iilingin ko. Nagpapasiguro na siguro si Digong, mga kababayan, na kung matalo siya ni Nograles, at least hindi kayaya. Pero hindi man po siya nag-withdraw. So, ibig sabihin, hindi totoo na gusto niya niyang mag-retire. Kaya lang, pag siya natalo, ayaw niyang sabihin na nalaos na siya. Ganon mga kababayan. Parang si Inday, like father, like daughter. Sige ang sabi na wala siyang intensyon na tumakbong Pangulo sa 2028. Pero sige na po ang ikot niya sa buong Pilipinas. Hindi na nga po magtrabaho. Ngayon, lumabas sa press con kahapon kasi nilaglag na siya mga kababayan ng kanyang mga tauhan. Yan po. Sabi ni Atty. Rosalyn Sanchez, that is correct, Your Honor. Sa pagtatanong po mga kababayan ni Congressman J.J. Suarez. Yan sabi dito sa balita, OBP officials admit only close aides had control over confidential funds. So lumabas mga kababayan doon sa investigasyon, yung mga co-terminus officials ni Inday, yun ang pinagkatiwalaan niya sa pag-disburse ng kwarta. Ayan po. Under Vice President Sara Duterte's administration po sa DepEd, pati yung OBP confidential funds, kasi dublado po yung confidential funds ni Inday. May confidential funds sa DepEd, may confidential funds sa Office of the Vice President. Jackpot. Sabi diyan, only Duterte and her close aide ang nakakaalam sa 500 million na confidential funds na ginastos in 2022 and 2023. So sabi po ni OBP Administrative and Financial Services Director Rosalyn Sanchez, Chief Accountant Julieta Villa del Rey, and Budget Division Chief Administrative Officer Kelvin Jerome Teñedo, na wala silang personal knowledge or involvement sa pag-handle ng sa paghawak ng pondo. Congressman Suarez summarized, so anya, the finance officer, the accountant, the budget planning team, none of you have personal knowledge or involvement with these confidential funds, correct? Sanchez confirmed this, stating that only Special Disbursement Officer or SDO Gina Acosta and Chief of Staff Attorney Solaika Lopez managed the funds under Duterte's oversight. Ito yung mga opisyal, mga kababayan, ni Inday na ko-termino sa kanya. Ito yung mga pinakontempt. Wanted na sila ngayon. Kasi siguradong may instruction dito si Inday na huwag niya kayo mag-attend. Ang akala ni Inday, sa pagmamatigas niya na hindi mag-attend yung kanyang mga co-terminus officials, magkakatakas siya sa kanyang pananagutan. Ipag naipit itong mga nahuli ng ating mga authorities kasi wanted sila, malamang sa malamang ilaglag siyang tuluyan. Kasi ang lalabas, mga kababayan, sila na napag-utusan man lang ni Inday. Sila yung mananagot sa batas. Di ba unfair? Siyempre, mag-iisip yan ngayon. Tulad ng mga pulis ni Digong sa AJK, may mga nasentensyahan na po na kulong, pero yung nag-utos po nasa labas. Si Digong, si Bato at si Bongo, senador. Di ba unfair, mga kababayan? So baka makapag-isip-isip yung mga opisyal ni Inday. Ang totoo niyang nagkasala nito, ang talagang author nito, si Inday. Pagkatapos,
Tayo yung kawawa, tayong nakakulong, kawawa yung ating pamilya. Pero yung mga Duterte, nagpapasarap sa buhay. Malamang gano'n ang maisip nitong mga wanted na po kasi kinontent ng Congress. Sila na ngayon ang itinuturo ng mga career officials. Yung nag-attend po, mga career officials yon, serving the office of the Vice President for many years. Yung isa nga po, yung Chief Accountant, si Villa Del Rey, panahon pa ni Doy Laurel, 1990, 2 years ng last 2 years ng term ni Doy Laurel, nasa Office of the Vice President na siya. Ngayon lang siya, mga kababayan, na sadlak sa problema. You see, dahil lang kayo Inday. Kaya tama, mag-cooperate po kayo. Ituro na ninyo yung dapat na ituro. Itinuro nga po. Kaya sabi po ni Sanchez, only anya Special Disbursement Officer Gina Acosta at saka Chief of Staff Zuleika Lopez manage the funds under Duterte's oversight. Paliwanag ni Sanchez that Acosta reported to Lopez, who in turn reported to Duterte. Suarez clarified, sabi ni Congressman J.J. Suarez, so in the end, only SDO, the Chief of Staff, and the Vice President herself have any knowledge or oversight of these confidential funds, correct? Sagot mga kababayan ni Attorney Rosalyn Sanchez, that is correct, Your Honor. Tumbok na tumbok po. Talaga man po mga kababayan, ang may pananagutan talaga si Inday, ultimately si Inday. Kahit yung SDO po, hindi man yung gagalaw. Si Zuleika Lopez, na ngayon nasa Amerika, yung SDO, hindi man yung gagalaw po kung walang authority, walang utos si Inday. So ang talagang may ultimate na responsibility po, may pananagutan sa batas, sa pagwaldas ng confidential funds, sabi ni Valeriano. Wala man pong iba si Inday. Parang yung sa AJK, nangyari yung AJK po, dahil may utos yung Pangulo na kill. Ganun lang yan. Pero siyempre sa legal process, kailangan dumaan sa ganitong uri ng investigation. Kaya nga po, napansin ninyo, sa pag-testify po, pag tinatanong ng ating mga congressmen, hindi sila mismo yung nagsasalita kung sino. Pwede mo ba anya na pangalanan kung sino? So hindi sila mismo yung nagme-mention ng pangalan. Inayaan nila yung witness, yung resource person, ang magturo. O diba? Itinuro na po. Lahat si Inday yung itinuro. Diba? Si Atty. Rosalyn Sanchez. Tapos ito mga kababayan na si Olleta Villa Del Rey. Tapos si Kelvin Jerome Teñedo. O ito yung trustee ni Inday, SDO, Zuleika Lopez. Tumakas na papuntang Amerika. Pero sabi nila, hindi man na niya tumakas. Pa-Amerika kasi kailangan niyang pumunta doon sa kamag-anak. Nag-caregiver po kasi sabi, may sakit. Madaling sabi, nakakuha ng palusot para umiwas. Ganun lang po, kanya-kanyang paraan. Pero darating ang oras, marirealize mga kababayan, nitong mga opisyal ni Inday, na bakit niya tayo nalalagay sa problema. Hindi man talaga tayo yung nagwaldas ng pera, kundi napag-utusan lang tayo. Baka maisip nila, pag na-realize nila na walang patutunguhang mabuti kung magtatago sila, iiwas sila, abang hindi man talaga sila yung may dapat na pananagutan. Wala man silang kasalanan, kundi napag-utusan lang. Wala man silang magawa kasi empleyado. Ang utak ng lahat ng ito, si Inday, baka mga kababayan, finally, makipag-cooperate na po sa ating Kongreso para mapanagot yung dapat na managot. Yan pong nasa gitna ang dapat managot. Tama po mga kababayan? Tapos, nagpa-press-con kahapon. Politika daw lang. Pinapalabas niya, ginigipit siya ni Martin Romualdez sa Lisa Marcos. Malabo man po. Malabo na politika ito. Ito po ay pure issue on corruption.
Yan ang malinaw. At yung Congress, pag hindi ito mga kababayan na ginawa yung kanilang mandato, they will be remiss of their duties and responsibility sa ating mga mamamayang Pilipino. Na sa tingin ko, hindi po papayagan ng ating mga congressmen. Mag-attend sila, hindi sila mag-attend, itutuloy ng Kongreso ang hanap ng katotohanan at gagawin nila ang kanilang obligasyon ng mandato na mapanagot yung mga nagmalabis sa kanilang posisyon. That includes mga kababayan yung mga sangkot sa AGK at saka dito po sa pagwaldas ng pera ng bayan. Yan ang malinaw dyan mga kababayan. Yung politika na sinasabi ni Inday, that is the weakest defense mga kababayan. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.